Hi, good morning mga ka-hope. Dito na naman po kami. Today is January 17. Schedule po ng chemotherapy ko. Mm. Tsaka, oo. Naka-live po ako. Kaya lang biglang nahinto. Di bali. Sensya na mga ka-hope, biglang nawala. Naputol po yung video. Ah, kaya yun na kaya nga po yun na nga po nung inulit po lahat ng test po sa akin doon sa Manila Doctor, inulit po ng PGS. And doon ko po na napakaganda po ng facilities nila doon. Kasi ah yun, tapos doon nakita na kailangan ko na daw may schedule na maoperahan. So, in-schedule po ako ng operasyon sa Santa Ana. Doon po ako na-schedule ng March 5. I think March 5 po yun. May kasabay po ako na mag-aano. So, pumunta kami doon. Inayos namin yung mga kailangan. Pero, at the last time, last minute po, hindi po natuloy. Hindi ako natuloy kasi yun pala po, parang replacement lang po ako kung halimbawa po may hindi po sa mga naka-schedule, may hindi po na nakarating or natuloy, ako po yung ipapalit. Ganun po kahirap mag-schedule ng ano noon kasi di po ba andyan pa rin yung pandemic. Ano pa rin tayo. So, hindi po ako natuloy. So, wait na naman po ako. Kaya nung ano po, sige lang po, ano lang din ako, follow up, wait lang po ako kasi wala po tayong magagawa. Kasi pag sa ano po ako nagpa-opera, ang laki po ng gagastusin pag sa Manila Doctor ako. Kaya inano po talaga na, inantay na lang po talaga namin na matawagan ako. And then one day tumawag po sa akin si Doc Ong. Tapos yun, inano niya ako, inanong. Tapos, ayun, nag-ano siya sa akin na bakit hindi daw pa ako naoperahan? February pa. Sabi ko, Dok, kasi na-schedule ako ng March 5 pero hindi po ako natuloy. Sabi niya, hindi bali, matutuloy ka na ngayon kasi kailangan mo na talagang maoperahan dahil yung mga kulani is kumalat na sa lining ng mattress mo. Sabi niya gano'n. So, sabi ko, sige Dok, please, sabi ko, tulungan niyo ako. So, yun, na-schedule ako na April 1. So, 28 pa lang admit na kami kasi may mga kailangan pang mga test na gagawin. Kaya doon nga po nung one day bago po 31, that was 31 po. Nilapitan po ako ng mga sa specialista, sa mga doktor sa gallbladder po. And then pinaliwanag nila sa akin na doon daw sa CT scan, may nakita daw po silang mga bato sa gallbladder ko. Ngayon sabi niya, okay pa naman, sabi niya siguro mga 1 year or 2 years. Pero sabi niya, kung sabi niya, suggest lang namin ipatanggal mo na. Tapos tinanong ako kung mayroon ba akong mga symptoms na nararamdaman. Wala naman po to, sabi ko gano'n. Kaya sabi nila na ikaw magdesisyon ka, pero pinakamataas na yung 2 years na hindi wag mong antayin, sabi niya, na lumala. So kung pa lang, ngayon pa lang, para isang operasyon ka na lang din. So nag-usap kaming mag-asawa. So tinawagan ko si Ate Som kasi siya na po yung talaga yung pinaka ko na ate ko na every may mga ako, siya po talaga yung hinihingian ko ng advice. So ang sabi niya, mas maganda yan, sabi niya, para isang operasyon na lang, sabi niya ganun. Pa-opera ka na, patanggal mo na rin yan. So yun po, pinasabay ko na rin po ng patanggal yung gallbladder ko. Kaya 2 pong operasyon, ang haba-haba po ng operasyon ko, grabe. Tapos ayun,
kinakabahan ako nung ano, basta pray lang po talaga, keep on praying lang po. Sa panahon na parang nadadown kayo, wala pong ibang dapat na tawagin or lapitan nyo kundi yung nasa taas. Kasi ako po, pagka every time na ano, ginagawa ko nagdadasal, kinakausap ko pa, parang kausapin mo siya ng parang nasa harap mo lang siya. Lahat ng problema mo, lahat ng hinaing mo, iyan mo sa kanya. Pagkatapos niyan, luluwag na po yung ano. Kasi tayo naman po, may kanya-kanya po tayo. Like sa akin, balik Islam po ako. Dati po ako Christian na nagbalik Islam po. Pero gaya ng sinabi ko, kanya-kanya po tayo ng ano. Hindi kahit yung asawa mo, hindi po siya makakapagligtas sa iyo sa panahon ng paghuhukom. Ikaw hindi mo rin siya maililigtas. Kanya-kanya po tayo ng ano paniniwala. So ang sa akin kasi talaga mula nung share ko lang po na mula nung nagbalik Islam din po ako is nagkaroon po ako ng parang peace of mind kasi every time na may magkaroon po ako ng problem, inaano ko sa kanya, hindi man po agad-agad pero talagang nabibigyan po ng kalutasan. Alam ko hindi na naman po hindi lang naman po ako, lahat naman po tayo kasi napakabait po ng nasa taas, basta iano mo lang, surrender mo lang yung sarili mo sa kanya. Kaya yun na po, naoperahan na po ako. And then, ayun po, after ng operasyon, schedule ako ng chemotherapy. So, doon ko po naranasan yung lahat ng sakit na hindi ko pa naranasan sa buong buhay ko kasi hindi naman po talaga ako sakitin, sa totoo lang po. Siguro na-admit ako mula nung pagkabata ko. Nito na lang pong nagkaroon po ako ng sepsis. Na-admit po ako sa San Juan de Dios. Yun po yung na-admit po ako. Mga emergency lang, ganun lang. Minsan masakit ang tiyan, go to emergency. Pero hindi po na-admit, uwi po kagad. Kaya nga po, sabi ko, nung una nga, sabi ko, bakit ako nagkaroon ng ganitong pero syempre, sa knowledge natin, talaga naman pong may cancer cell na po tayo talaga sa katawan na which is umaano lang po siya, kumbaga nag-a-active po siya dahil sa lifestyle natin. Sa mga siguro sa mga susunod na video ko, maaano ko din po isa-isa yan sa inyo, lalo na po yung puyat. Iwasan po natin ang magpuyat, yun, kasi ang puyat po is nakakasama sa katawan natin. Kaya makakat ko po siguro muna yung video ko kasi nandito na po kami sa PGS. Mamaya update ko po kayo ulit pagka nakapila na kami. Ayan po. Yan, ganitong oras sa time check. 6:05 na po ng madaling araw. Ng umaga na pala. Ayan. Sana meron pa. Ito pa po yung isang dito, kaya po isa sa dahilan na dapat maaga ka talaga kasi po ang hirap po ng parking dito pag napuno na po, hindi mo alam kung saan ka magpa-park. Kailangan po namin baon na lang po kami ng nagbaon na lang po kami ng dito na kami mag-almusal kasi wala na pong oras. Maaga din po ako nagising, nagluto po ako ng food na babaunin namin, and then after nagpray po kami kasi yan po yung isa sa namin yung prayer sa madaling araw. Yun po. Then after ng prayer, yun, takbo na kami dito. Please, sana makaabot pa kami. Oh, full parking na. Sabi ko na, doon talaga tayo sa labas. Maghanap kami ng parking. Ayan, tingnan nyo ha. Alas 6:07 pa lang ng umaga.
Pero wala na po, full na po ang parking ng PGS. Kaya doon na naman po kami sa labas, siguro sa tabi ng kalsada. Doon po kami nagpo-park kapag hindi po kami nakaabot dito. Kaya lang po, syempre medyo malayo yung tatawirin namin, lalakarin. Balik na naman kami. Sige po mga kahok, mamaya ulit tayo magkwentuhan ha. Update ko po kayo. Hello po mga kahok. Nandito pa po ako sa PGS, nakapila pa rin. Time check, ano na po, 1:32 na ng hapon. Okay na po yung mga papeles, natapos na po. Pero inaantay pa po yung kasi titimpla pa daw yung gamot bago pa mamaya. Kaya hindi ko alam kung anong oras mag-i-start yung chemo. Ayan po mga kahok. Dito po yung mga nakapila na for chemo. Pero si Rayda naman yung lahat yan for chemo. Tapos na po yung mga check up. Kaya wait lang po talaga. Tiyaga, kapit lang. Ganun po. Kaya kanina hindi ko po mabibidyo yung pagpila ng PhilHealth kasi baka bawal po. Kaya kinukwento ko lang po na after dumating kayo, pag pagbibigay ng papel yung nurse, akit po kayo sa pharmacy at mag-logbook para alam ko nandito na kayo. And then saka antayin niyo yung ibibigay ng doktor ng mga papeles para makapila ng PhilHealth. And then after sa MMS na naman. Tapos ayun, may schedule na po ako ng ko para po sa radiation ko sa January 25 po. And then follow-up check-up ko dito after ng sa February 10 po. Yan yung mga schedule ko. Kasi last schema ko na po ito. Kaya bukas para po yung iba, iaano ko po yung magbibidyo po ako ng para po sa kung ano po yung dapat gawin habang under chemo ka at saka kung ano po yung mga pagkain na dapat hindi po natin pwedeng kainin habang nagke-chemo po tayo, under chemo for 12 days. So, pagka medyo okay na, nakalampas ka na ng 12 days, ayan, pwede ka na ulit magpasaway pa konti-konti. Kasi sabi po naman po talaga ng doktor, oo nga, bawal po sa atin ang meat, pero hindi naman po pwedeng wala pong sustansya yung pagkain. Kaya ang gagawin po natin, pag magluto tayo ng karne ng baka, more on gulay na ihahalo, at saka kumain tayo isang pirasong maliit lang po ng beef, pampaano lang po, para po hindi din po manghina yung katawan natin. Ayan, may mga nakakausap ako dito na ganun din po yung kadalasan po talaga sa nakakausap ko dito. Ayan po, kagaya nung ibang kasi makakapagpawal yung mukha nila, kaya hindi ko kikwento ko na lang po sa inyo na unang niya po is kumapal na yung lining ng mattress, which is yun din po yung unang sa akin 7 years ago. Yun po yung inano sa akin na makapal yung lining ko. Ganun din po din sa kanya. So dahil may business siya, hindi niya rin nakasikaso, hindi siya bumalik sa sa doktor niya kagaya ko. Tapos nitong mga lately daw is, tapos na rin po siya na-operahan, pero bago pa lang, siguro mga 6 months ago. Kasi nung inano po siya, chinek po yung niya, dahil nga nag-bleeding siya. Kasi maano po, kagaya matigas ang ulo, nag-bleeding na siya. Ang akala niya po is lang,
part ng menopausal, pero hindi pala. So, nung nagpa-check up siya, ayun, dire-diretso, malala na po, cancer stage 3 po. Din po yung sa kanya. Pero, ano naman, awa ng sa taas, nakapagpa-opera po siya kaagad. Pero sa private. Kasi alam mo naman po, pagpa-private, mabilis lang po. Pero, na-refer po siya dito para sa chemotherapy niya dito sa PGS. Para naman po, mabawasan yung gastos niya. So, naging ano yan, dumating na po yung ano niya, dumating na po yung gamot niya. Kasi ganito po yan, di ba, umakyat doon. Kayo, medyo matagal kasi ngayon niyo pa lang natapos. Kami, inaantay namin yung sa amin, di ba, tapos na. Ngayon kasi, yung gamot, doon yung magagaling sa pharmacy, ititimpla po nila yan. Ngayon, pag okay na po, tatawag po sila dito, sa anuhan tayo ng dextrose, saka po tayo aakyat doon para sa chemotherapy. Oo. Dito tayo mag-aantay, tatawag yung mga nurse. Kagaya yun siya, o naanuhan na siya ng kwan, ng dextrose, and tapos akyat na siya. Ibig sabihin, okay na yung gamot niya. Kompleto na. Ay, hindi po. Kasi may ano po, ang pharmacy po, pag hinatid na yung gamot doon sa room ng pagkikimuha natin, may mga pangalan po yun. Yun po ang titingnan ng mga nandoon. Pagka nandoon na po yung pangalan mo, tatawag sila dito. Paakyatin mo na, anuhan mo na ng dextrose si, halimbawa ako, si Encarnacion, anuhan mo na ng dextrose, nandito na yung gamot niya. So, aanuhan tayo ng dextrose. Ano yung kulay ba yun, ma'am? Yung itim ba yung parang? Hindi, yung parang dextrose lang po. Yung white. May mga naaman ako dito na may ininject na. Yun, ano po yun, mababa yung dugo niya, mababa yung hemoglobin niya. Kaya kailangan, anuhan siya ng iron. Iron po yun. Doon po natin yung bibilhin sa labas. Ako naranasan ko yan dati. Antay-antayin lang po. Ayun po, ako po yung tanungan dito kasi alam nyo po, sila first timer. Ako naman po, pang-anim ko na to na chemo. Kaya sa akin sila nagtatanong kung ano yung mga pangyayari. Kaya ito nga po yung nagbablog ako para at least may yung mga di nakakalam, yung mga kaibigan ko na sabi ko sa kanila, kapag may tanong sila, mag-message lang sila sa akin. Kasi first na chemo nila, mahirap po talaga, maraming magiging gaya ng sinabi ko, maraming magiging side effect. Nandun yung naranasan ko, yung nagka-rashes ako. Kaya mag-ready kayo ng Jergens na lotion yun na anti-allergy. Panggamot po siya. Yun po yung nilagay ko para po mabawasan yung mga katib. Yun. Tapos kailangan talaga ng doktor. Kaya ayun. Kaya sige, akyat kayo para matapos. Kasi kailangan ng authorization letter niya dapat para kaya sama na lang siya doon. Siya na lang pipirma kasi kailangan yun. Pipirmahan niya doon sa pharmacy. Ayun po. Ako kasi yung husband ko, ang ginagawa, gumawa na siya ng authorization letter, pinirmahan ko na po, kaya mabilis. Kasi yan nga po yung sinasabi ko sa kanila, kung ano naman po yung mga sinishare ko din sa kanila na ganito ang dapat gawin. Ngayon sa first chemo nila talagang mahirap kasi marami pa, kaya tingnan mo hanggang ngayon di pa sila tapos. Kasi nga nangangapa pa sila. Yun nga, tinuturuan ko sila, kaya ayun, nakakahabol naman. So, sa second chemo nila, sabi ko, tandaan nyo kung ano lahat yung mga dapat dadalhin, yung pagkain, kasi mahirap din po, dito bumili, mahal po. Kaya kami, nagbabaon po talaga kami, ng mga kaya yan, 2 bag, puro yan mga pagkain, nandun na yung may pampers po dapat, kasi pagka nagkikemo, maya-maya po umiihi. So, ang ginagawa ko para hindi po ako masyadong nagpa-pampers po ako during chemotherapy. Kasi minsan siguro ng gamot kahit hindi ka pa dumating ng maano na talaga yung ihi, hindi mo mapigilan. Mararanasan po ninyo lahat yan.
Kaya kailangan, ano na po kayo, na meron na kayong pampers na dala para mag-pampers na lang po para hindi masyado hirap. Lalo na po sa first, second, at saka third chem. Yan po yun. Mararanasan. Pero hanggang itong fourth chem po, hindi na masyado kasi actually dalawang pampers na lang po yung ano po, pinagpalit ko. Kasi mahirap din po na tayo ng tayo. Kasi yung dextrose mo, dala-dala mo. Kaya hindi po talaga pwedeng wala kayong kasama. So, ngayon po, inaantay na lang po namin yung na tawagin ako para maiturok na na po yung dextrose sa akin na which is doon po idadaan yung mga injection. At saka pag nakaakyat na sa taas, doon na po yung ng chemo na buti na ini-inject sa akin, ini-inject. Kaya alam mo, minsan masakit din pala. Hindi rin madali. Tusok dito, tusok doon. Pag laboratory mo, tusok doon, tusok doon. Pero, kaya natin yan. Kapit lang po. At saka tiwala sa taas. Kaya, ganun lang po yung i-share ko sa inyo na sana po sa mga nakaka-relate. Tandaan lang po, organista niyo po yung mga sinasabi ko para at least may idea po kayo. Bukas, sikapin ko po niyo sa pag-vlog pagka kaya. Kasi iaano ko rin po sa inyo at saka magluluto po ako ng gulay na dapat po gulay tayo palagi kasi lalo na during chemo, pero kailangan situate na luto po ang gulay. Bawal po sa ating hilaw sa kagaya ng binanggit ko, bawal yung may mga prutas na may balat na makain during chemotherapy lang yun. Pero mas mabuti po na kahit na hindi po tayo nakikemo, gawin na lang po natin, hindi po ba? Ayun. Tapos more on prutas, pabili tayo ng prutas kasi pag walang ganang kumain, kung hindi natin kayang kainin ng prutas, i-blend, important tayo. Dito po muna kami. Oo, sige po. Ayusin niyo muna. Sige po. Yun lang po. Ay mga ka-hope. Ayan, katatapos lang po ng chemotherapy ko. Ito, pauwi na kami. Papunta na po kami sa parking lot. Bati ka. Ayan, dito kasi kami nakapag-park sa labas. Gawa nung wala na dun sa loob kanina. Kaya, ganito po talaga ang sacrifice ng pag nagpapagamot ka sa chemo. Oh, bakit dito ako? Hindi ako makadaan doon. Ito. Ayan po mga ka-hope. Ginabi na talaga kami. Ito, ng chemo. Kaya nga, dapat sa ganitong sitwasyon na kailangan talaga maaga ka. Tingnan mo yung ibang kasama ko doon. Makakauwi siguro yun mga 12 pa. Kaya, ito lang ko, talagang tiyaga lang talaga. Kahit ganito, papasalamat talaga ako dahil kahit pa paano nakaka-rouse. Galing na rin kami ng Mercury para bumili ng mabili kami ng gamot na reseta. Bukas ng umaga, injection ko na naman. Ayun. Kaya ang ko lang talaga, natin patient, as ng loob, haba ng pasensya, kasi pila ka ng mahaba. Hi mga kahop, nandito na po ako sa bahay. Alhamdulillah. Natapos ko na po yung last chemo ko. Kaya abangan nyo po itong i-upload ko para doon po sa mga, lalo na po yung first time na magpapakemo, may idea po kayo kahit paano kung ano yung dapat na ihanda at gawin nyo po. Kapag nagpapakemo na po kayo, naka-sked kayo. So,
mga kapuso, hindi ko na patatagalin at saka parang medyo mahaba na po yung sana po i-like niyo po yung video ko at i-survive. So, subscribe niyo po. Sana palagi niyo po share din ito para po sa mga tao natatakot magpa-check up, natatakot magpa-chemo, huwag po. Talagang ganun, may pagdadaanan tayo, pero kaya po natin yan po. Yan po yung magpapahaba ng buhay. Kasi masarap pa rin po mabuhay sa mundo. Okay po? So, bye po. Ngayon, abangan nyo na lang po itong pag-upload. Baka bukas po may upload. Thank you. Sana po nag-enjoy po kayo sa panonood.